Bago natin tuklasin ang katotohanan sa likod ng tunay na pag-ibig, ay huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maaari ring itap ang bell button para sa mga susunod na istorya. See you! Sa pagkahimbing ni Dave, ay patuloy na naglalaro at naglalakbay sa kanyang panaginip ang mga pangyayari nung araw na iyon. Wari ba ay di niya magawang malimot ito kahit sa kaibuturan ng kanyang panaginip. Sa kanyang panaginip ay naroon ang mukha ng babaeng katabi niya. Masaya at kapiling niya sa isang lugar na tahimik at parang isang paraiso kung ituring. "Let's be happy together," sambit ni Dave. "I'm happier than you ever think, Dave," sagot naman ni Shai. Masayang naglalakbay sa dalampasigan habang nagpapalitan ng masasayang salita habang hawak ni Dave ang kamay ng dalaga ay parang nasa langit na siya. Ang malamig na mga kamay nito ay waring yelo na tumutunaw sa kanyang buong pagkatao. Sumpa ang una nilang pagkikita at ang masasakit na salitang binitawan ni Dave sa dalaga. Pero parang napalitan ng lahat ng iyon ng concern at pagmamahal sa dalaga ng ganoong kabilis. Di tulad ng ibang babae na nakasama niya sa kama, ay ibang-iba si Shai sa lahat ng mga iyon. Puno ng saya at magagandang pangyayari ang kanyang panaginip, ngunit bigla siyang naalimpungatan sa kanyang pagkakatulog nang maramdaman niyang biglang gumalaw si Shai sa tabi niya at inilipat ang ulo ng babae sa kanyang unan. Kusang lumapat ang labi niya sa ulo ng natutulog na dalaga at hinalikan niya iyon. Ngayon ay binabawi na niya ang kanilang deal. Hinding-hindi na niya papakawalan pa ito. Buo na ang kanyang desisyon. Hinagpos ni Dave ng marahan ang pisngi at ulo ng dalaga. "Now, akin ka lang, Shai." Sumagot ka, "Akin ka lang." Di naman kaagad makasagot ang dalaga sa tanong na ito. Nanginginig ang buong katawan ni Shai hanggang tuluyan na siyang igupo. Banayad ang hinga nito na tumalikod si Dave at hinintay ang sagot ng dalaga hanggang sa muli nang makatulog ito ng malalim. Nagising si Shai na halos hindi maigalaw ang balakang. Dahil sa pangyayari ay parang panaginip lamang ang lahat. Natitigan niya ang mukha ng binata sabay haplos dito. "You're so great, Dave, at kahit ilang beses mo akong iniinsulto at sinasaktan sa masasamang salita na binitawan mo, no regret, babe, and I never forget you. Nalasap ko sa piling mo ang kaligayahan ngayon ko lang nararanasan. Kahit alam kong nadidiri ka sa akin, ay okay lang yon." Inilapat niya ang sariling labi sa labi ng binata. "Thank you, Dave, and goodbye." Matagal na sandali ring tinitigan ni Shai ang binata. Nakasiping niya buong magdamag at ang lalaking sadya niyang nasa lugar na iyon. Saka nagdesisyon ng mag-impake ng kanyang mga gamit upang tuluyan ang lisanin ang lugar at kalimutan ng anumang kasunduan at misyon niya sa lugar na iyon at sa lalaking iyon na nagpaligaya sa kanya. Walang sino man ang nakapansin sa pag-alis ni Shai sa resort na iyon. Wala namang plano sa pag-alis, ngunit buo na ang loob niyang kalimutan ang nakasaad sa kasunduan dahil alam niya na matatalo rin siya at naibigay na niya ang lahat sa lalaking pagkakaalam niya ay di naman siya kayang mahalin tulad ng inaakala niya. Magtatanghali na nang magising si Dave, ngunit laking gulat nito sa kanyang natuklasan. Napabalikwas ng bangon si Dave nang maramdamang nag-iisa na siya sa higaan. "Shai!" Agad na nagsuot ng boxer short at lumabas ng suite room. Sinubukang pihitin ang suite ng dalaga nang mapansin ito ng mga trabahador ng resort. "Sir, kanina pa akong umalis ang guest sa suite na yan." "What time?" "Almost 3 hours na po." "Really?" Naisabunot niya ang kamay sa sariling buhok. "Bring the card key. I want to go inside." "Sir, may iniwan ho sa inyo ito, sir." Agad na inabot ang 2 puting sobre at bumalik sa sariling suite room. Hinawakan ni Dave ang misteryosong sobre at nag-isip muna bago buksan ito. "For you, Dave. Thank you for the wonderful night. Masaya akong ipinagkaloob ko sa iyo ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko. I'll never forget you. Take care, Shai."
Nalamuko siya ng papel, gustong magsisigaw sa nararamdamang inis sa sarili. Dahil sa deal na iyon, kaya wala na ang kaisa-isang babaeng nagpadama sa kanya ng kaligayahan at kakaibang pakiramdam. Basta na lang ipinatong niya ang isa pang sobre sa table at nagmadaling nagbihis para habulin ang dalaga. Bumalik na ng Maynila si Shai. Kailangan niyang kumilos bago pa maubos ang kaunting pera niya. Alam niyang wala na siyang chance para ma-claim pa ang iniwang will sa kanya dahil una sa lahat ay imposible namang siya ang pakasalan ng lalaking iyon. Habang nasa biyahe ay labis ng pag-iisip ni Shai sa mga maaaring mangyari sa kanya matapos di masunod ang nakasaad sa kasunduan. Naroon ang takot na babalik siyang muli sa hirap ng buhay na kanyang kinagisnan. Hindi alam ni Shai kung saan na siya pupunta, gayong wala naman siyang ibang kaibigan o kakilala sa Maynila. Kung tutuloy siya sa isang hotel, di rin magtatagal at mauubos ang kaunting perang naiwan ng matandang babae para sa kanya. At tuluyan ang mapupunta sa charity ang lahat ng ari-arian na dapat ay sa kanya mapunta kung makapag-aasawa siya at magkakaanak siya ng isa sa De Vera. Ngunit malabo nang mangyari iyon. Dahil di naman natutupad si Dave sa deal nila at tapos na ang lahat sa kanila mula nang umalis siya sa resort ng mga ito. Sa kabilang dako ay wala namang ibang alam na maaaring puntahan si Dave para makita ang babaeng iyon. Bukod sa pangalan nito at lihim nito ng pagpapakasal sa kanya, na parte ng kasunduan ay wala na siyang ibang detalye na alam tungkol sa dalaga. Mabilis niyang inutusan ang mga trabahador sa resort upang ihanda ang kanyang speedboat at mabilis na mabalikan at bumalik ng Maynila. Ngunit napakalawak ng Maynila. Saan naman niya hahanapin ang babaeng iyon? Dala ng pagsisisi at pananabik na muling makita ang dalaga, ay sumubok si Dave na hanapin ito. Marami siyang kakilalang maaaring tumulong sa kanya para mas mapadaling matagpuan ang dalaga. Mabilis siyang tumawag sa isang private investigator na kilala niya upang matulungan siya. "Hello? I want you to do a job for me." "What was that?" "I want you to look for this girl. I will send you her photo. Do that as fast as possible, please." "Yes, I will do my best, sir." Then the call ended up. Di pa rin mapakali si Dave sa kung ano at sino ang nasa likod ng pagpaplanong iyon para sa kanila ni Shai at bakit kilalang kilala siya ng matandang babae na nagpalaki kay Shai. Ngunit laking gulat ng private investigator nang makita ang larawan ng babae. Katulad iyon ng larawan ng babaeng ipinapahanap din ng ama ni Dave na si Don De Vera. May 20 taon na ang nakakalipas. Di siya pwedeng magkamali dahil malaki ang pagkakahawig ng dalawang babae sa larawan. Mabilis na pinuntahan ng private investigator ang papa ni Dave upang isang guni ang kanyang natuklasan. Maaaring isang babae lamang iyon at sino ang babaeng iyon sa buhay nilang mag-ama. Ilang saglit pa ay nakarating ang private investigator sa opisina ng daddy ni Dave. "Sir, good morning." "Yes, come in, good morning. Naparito po ako dahil sa larawang ito. Kung titingnan nyo ay parehong-pareho at iisa lamang ang babaeng nasa larawan. Tiningnan itong mabuti ni Don De Vera at iisa nga ang opinyon nila. Isang babae lamang hinahanap nilang mag-ama." "Sinong nagbigay sa'yo ng larawang iyan?" "This is from Sir Dave at ipinag-uutos niyang hanapin ko ang babaeng ito sa lalong madaling panahon." "Why?" Nagtataka rin ang tatay ni Dave kung bakit ito ipinapahanap ang babae at di dapat matuklasan ng anak ang lihim niya sa kanyang nakaraan. Naging napakabuting tao ni Don De Vera, ngunit dala ng pagkakataon ay nagawa niyang abundunahin ang sariling anak para sa kapakanan ng pamilya. 20 anyos pa lamang noon si Don De Vera nang ipagkasundo ng mga magulang sa kanilang business partner upang maging asawa. Dahil yun ang kultura ng pamilya ay wala na siyang nagawa. Lingid sa kaalaman ng lahat, may kasintahan si Don De Vera noon. Ang kababata niyang si Alice. Ilang taon na rin ang lumipas nung malaman ni Don De Vera na nagdadalang tao si Alice nang makipaghiwalay siya rito para magpakasal sa iba. Hanggang sa nabalitaan niya na namatay si Alice dahil sa matinding karamdaman at walang naiwang mag-aalaga sa batang anak nila, kaya nagpalaboy-laboy ito sa kalye. Samantalang makalipas ang 1 taon
ay di pa magkaanak si Don de Vera kaya nagpasya siya ang asawa nito na mag-ampon ng isang anak na lalaki sa katauhan ni Dave. Iniwan si Dave ng isang matandang babae sa tarangkahan ng bahay ni na Don de Vera noong sanggol pa ito. Kinupkop nila ang bata at pinalaki. Ngunit makalipas ang 2 buwan ay nabuntis na ang asawa ni Don de Vera at nagsilang ng isang triplets. Kaya kasabay ni Dave ay lumaki rin ang kanyang mga kapatid at nakilala si Dave bilang tunay na bahagi at parte ng mayamang pamilya. Matagal ring sinusubaybayan ng matandang babae ang buhay ni Dave sa pamilyang iyon. Kita ng matanda kung gaano kabuting bata ito at maayos ang pagpapalaki ng pamilya sa kanya. Ang matandang babaeng iyon ay siya ring kumupkop kay Shai noong 16 years old ito. Sa pananabik na mag-alaga sa anak ay naawa siya sa kalagayan ni Shai sa kalsada, kaya't ito ang itinuring niyang anak. Nanirahan sila sa London matapos swertihin sa trabaho ang matanda at nagkaroon ng malaking kayamanan dahil sa kanyang sikap at tiyaga. Naibigay niya kay Shai ang maayos na buhay hanggang sa mamatay nga ito. Ito ang mga sitwasyong naglalaro sa isip ni Don de Vera nang balik-balikan niya ang mga maaaring pangyayari. Sir, ang babaeng ito ang nais mapangasawa ng anak niyo at kung matatagpuan ko siya ay mapapakasal sila. Napaisip muli si Don de Vera. Walang kaalam-alam na ampun lamang si Dave at may anak siyang babae sa labas. Kung may makakaalam nito ay maaaring masira ang pangalan ng kanilang matagal nang iniingatan. No, ako ang sundin mo. Hayaan mo si Dave humanap sa babaeng yan. Sisiguraduhin kong ako ang unang makakahanap sa kanya. Sino po ba talaga ang babaeng ito? Kailangan ko siyang makita bago pa man ako tuluyang mawala sa mundo. Kaya mabilis at hanapin mo siya. Sige sir, masusunod po. Ginalugad ni Dave at private investigator nito ang buong Maynila pero wala pa rin silang mapagkataan sa dalaga. Why are you so hard to find, Shai? I've been so tired for looking you. Lumipas na ang 1 buwan pero walang Shai na nagpapakita kay Dave. Naisip rin ng binata, baka naubos na ang pera ng dalaga at nagpalaboy-laboy na ito sa kalye. Sinubukan niyang hanapin ang dalaga sa bawat sulok ng syudad. Hanggang sa may dulo ng isang kalye ay may natanaw siyang babae na kasing katawan ni Shai. Madungis ito at mukhang kawawa ang kalagayan. Nakilala ni Dave dahil sa luggage na dala nito. Mula sa hotel na tinutuluyan ni Shai ay 1 linggo pa lamang ay nagpalaboy-laboy na siya dahil sa kakulangan ng pera. Kinausap niya ang attorney ng matanda at ayon dito ay may 1 buwan na lang siyang palugit para mag-asawa at magpakasal sa isang de Vera upang di tuluyang mawala ang mga manang naiwan sa kanya. Binilisan ni Dave ang pagmamaneho ng sasakyan hanggang makarating sa kinaroroonan ng babae. Nang papalapit na ay awang-awa siya rito. Nakonsensya siya sa lahat ng pagmamalupit niya rito. Akmang hahawakan niya ang babae sa balikat. Laking pagkadismaya niya nang makitang hindi iyon si Shai. Dala lamang nito ang luggage na ninakaw niya sa mga gamit ng dalaga. Naging blanko ang isipan ni Dave ng mga oras na iyon. Saan pa kita pwedeng makita, Shai? Samantalang, tuloy ang paghahanap ng private investigator para kay Don de Vera. Nakarating siya sa lugar kung saan dating nakikita si Shai nung bata pa ito. Hindi siya nagkamali at natagpuan niya rito si Shai. Habang nakaupo sa gilid ng tulay ay nilapitan siya ng private investigator. Hello miss, ayos ka lang? Yes, opo, ayos lamang po ako. Sino po ba kayo? May kakaibang ka ba ang dalaga dahil baka matulad na naman sa mga dating pangyayari sa kanya na muntik nang mababoy ng kung sinong lalaki. Wala ron si Dave para ipagtanggol siya. Tumuloy siya sa pakikipag-usap sa lalaki. Ikaw bang nasa larawang ito? Saan mo nakuha yan? Ipinapahanap ka sa akin ng isang kilalang tao dito sa syudad. Sino? Naisip ka agad ni Shai si Dave iyon. Sabihin mo sa kanya patay na ako at wag na niya akong hanapin pa. Nagkakamali ka miss. Isang maayos na buhay ang maaaring maghintay sa'yo. Ano bang pinagsasasabi mo? Puro kamalasan ang buhay ko. Hindi miss, totoo ang sinasabi ko. Ipinapahanap ka sa akin ng tatay mo. Ano? Wala akong tatay. Matagal nang patay ang mga magulang ko. Ni hindi ko nga sila nakilala.
Nagkakamali ka. Halika, sumama ka sa akin upang malaman mo ang katotohanan. Biglang nagbalik sa isipan ni Shai ang liham ng matanda tungkol sa kanyang ama na walang lakas ng loob para ipakilala at hanapin siya. Parang gusto na niyang maniwala sa lalaking iyon, pero halika na. Bitawan mo ako. Hindi ako naniniwala sa'yo. Okay, sige. San ka ba nakatira? Wala akong tirahan. Kalye ang tanging tuluyan ko. Kita mo bang itsura ko? Kawawa ang itsura nun ni Shai, kaya naawa rin ng lalaki. Halika, papakainin muna kita. Mabilis na sumama si Shai dahil ilang araw na rin siyang hindi kumakain. Di pa rin maalis sa isip niya si Dave. Mas mahalaga iyon kaysa sa kayamanan na makukuha niya. Makalipas ang ilang pakiusap ng investigador, ay napapayag rin itong sumama si Shai sa kanya patungo sa opisina ni Don De Vera. Wow, grabe, ang lamig naman dito. Parang batang naglalakad-lakad si Shai sa kalawakan ng building na iyon. Lahat ito ay pagmamay-ari ng taong nagpapahanap sa'yo. Biglang natahimik si Shai at nag-isip kung sino ba talaga ang lalaking iyon na nagpapahanap sa kanya. Parang puno ng misteryo ang buhay at pagkatao ni Shai ng mga sandaling iyon. Umakyat sila gamit ang elevator. Muntik nang magkasalubong sina Shai at Dave, ngunit ginawa ng paraan ng investigador para di sila magkita. Habang naglalakad sa pasilyo, nag-iisip pa rin si Shai kung tutuloy ba siya at handa nang makaharap ang lalaking nagpapahanap sa kanya. Pagbukas ng pinto ng opisina, ay nagulat si Don De Vera sa nakita. Ang babaeng madungis ngunit hawig na hawig ni Alice, ang babaeng tanging minahal niya. Sir, eto na po siya. Tulala ang matanda at marahang humakbang papalapit sa dalaga. Shai? Ikaw ba yan, Shai? Di pa man nakakasagot ang dalaga, ay mahigpit na itong niyakap ng matanda. I'm so sorry. Sorry sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Ano po ba sinasabi niyo? Sino po ba kayo? Pinaupo muna saglit si Shai at binigyan ng maiinom bago magpatuloy. Habang naroroon ng investigador, ay inilahad ng matanda ang kanyang natatanging lihim sa buhay at kanyang pamilya. Matamang nakikinig si Shai sa kwento nito at naiko-konekta sa kwento ng kanyang buhay. Tay, kayo nga. May tatay pa ako. Oo anak, sana mapatawad mo ako sa lahat ng pagkukulang ko sa iyo. Nagyakapan ng mag-ama nang biglang di inaasahang pagpasok sa opisina ni Don De Vera.